Alam mo ba, may mga sikreto ang Toyota na karamihan ng tao ay hindi pa alam? Bakit kaya naging isa ito sa pinakamalaking car brand sa buong mundo? Totoo bang nagsimula sila sa paggawa ng ibang produkto bago gumawa ng sasakyan? At alam mo bang may ilang Toyota facts na sobrang nakakagulat na parang hindi mo kayang paniwalaan? Kung Toyota fan ka, may kotse kang Toyota, o curious ka lang kung paano nila nakuha ang tiwala ng milyong-milyong tao sa buong mundo, siguradong may matututunan ka sa video na ito. Pero, teka muna, hindi lang ito basta listahan ng mga random facts. Habang papalapit tayo sa mas mataas na rankings, mas magiging interesting at mas shocking ang mga impormasyong na malalaman mo. Kaya siguraduhin panoorin mo hanggang dulo dahil ang ating top 1 fact ay isa sa pinaka-surprising na detalye tungkol sa Toyota na maaring hindi mo pa naririnig. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment kung Toyota fan ka at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 12. $1 milyong kada oras para sa research. Akala mo ba tapos na ang Toyota sa pag-i-improve ng kanilang mga sasakyan? Hindi pa! Sa katunayan, gumagastos sila ng $1 milyong para sa research at development kada oras. Oo, kada oras. Pero yun din ang dahilan kung bakit patuloy silang nakakagawa ng mas ligtas, mas matipid at mas advanced na mga sasakyan. Kaya kapag may bagong technology kang nakikita sa Toyota, malamang bahagi yun ng napakalaking investment nila para sa innovation. Number 11. Textile company ang Toyota noon. Ngayon, kilala natin ang Toyota bilang isa sa pinakamalaking car manufacturer sa mundo. Pero alam mo bang hindi sasakyan ang una nilang negosyo? Nagsimula sila sa paggawa ng textile at weaving machines para sa industriya ng tela. Medyo mahirap paniwalaan, hindi ba? Mula sa paggawa ng makina para sa tela hanggang sa paggawa ng milyong-milyong sasakyan. Kaya isa ito sa mga pinaka-interesting transformation stories sa kasaysayan ng negosyo. Number 10. Ang Korean War ang nagligtas sa Toyota. Ito marahil ang isa sa mga pinaka-unexpected fact sa listahang ito, mga kabida. Noong 1950, halos malugi na ang Toyota at sobrang baba ng kanilang production. Pero nang sumiklab ang Korean War, umorder ang US military ng libu-libong sasakyan mula sa Toyota. Ang order na yon ang nagbigay ng malaking tulong sa kumpanya sa panahon na kailangan nila ito ng husto. Kaya may mga nagsasabing kung hindi nangyari ang mga pangyayaring yon, baka ibang-iba ang itsura ng Toyota na kilala natin ngayon. Number 9. Toyota Hilux. Kung may sasakyang may reputasyon halos imposibleng masira, yon ay ang Toyota Hilux. Sumikat ito matapos subukan ng iba't ibang automotive shows na sirain ito gamit ang matitinding challenges. Pero kahit anong gawin nila, paulit-ulit itong nabubuhay at tumatakbo pa rin. Binaha, binagsak at kung ano-ano pa ang pinagdaanan nito. Dahil dito, naging alamat ang Hilux sa buong mundo pagdating sa durability. Kaya kung may award para sa pinakamatibay na pickup truck, siguradong kasama ang Hilux sa usapan. Number 8. Maraming brand ang pagmamay-ari ng Toyota. Kapag sinabi mong Toyota, malamang Corolla, Camry o Land Cruiser agad ang naiisip mo. Pero mas malaki pa pala ang impluwensya nila kaysa doon. Ang Toyota ay may malaking kontrol sa iba't ibang automotive brands, kabilang ang Lexus, Subaru, Isuzu, Hino at iba pa. Ibig sabihin, kahit hindi mo nakikita ang Toyota badge sa isang sasakyan, posible pa ring may connection ito sa Toyota. Kaya mas malawak ang automotive empire nila kaysa sa iniisip ng karamihan. Number 7. Flying cars. At eto na marahil ang isa sa mga facts sa ating listahan. Alam nating gumagawa ang Toyota ng mga kotse, SUV at pickup trucks. Pero flying cars? Totoo ba yun? Ang sagot ay oo. Nag-invest ang Toyota sa development ng flying vehicle technology at sinusuportahan nila ang mga proyekto para gawing realidad ang concept na ito.
Hindi pa man ito nakikita sa mga kalsada o himpapawid ngayon, pinapakita nito kung gaano kalayo ang tingin ng Toyota sa hinaharap. Number 6. Ang CEO mismo ang nagte-test drive. Maraming CEO ang bihirang makita malapit sa mga produktong ginagawa ng kanilang kumpanya. Pero si Akio Toyoda ay ibang klase. Kilala siya sa personal na pagte-test drive ng ilan sa mga performance cars ng Toyota bago ito ilabas sa publiko. At hindi ito simpleng photo opportunity lang dahil mahilig talaga siya sa racing at motorsports. Dahil dito, mas nagiging hands-on siya sa kalidad at driving experience ng mga sasakyan. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit maraming enthusiasts ang humahanga sa kanyang pamumuno. Number 5. Toyota logo. Araw-araw natin itong nakikita sa mga kotse, dealership at commercials. Pero alam mo ba na hindi basta disenyo lang ang Toyota logo? Ayon sa kumpanya, ang dalawang oval sa gitna ay sumisimbolo sa puso ng customer at puso ng Toyota na magkaugnay sa isa't isa. Pero ang mas nakakatuwa pa rito, kapag pinag-aralan mo ang logo, mabubuo mo raw ang lahat ng letra ng salitang Toyota mula sa iba't ibang bahagi nito. Kaya sa susunod na makita mo ang logo nila, baka hindi mo na ito tingnan bilang isang simpleng badge lang. Number 4. Isang Corolla kada 27 seconds. Alam nating sikat ang Toyota Corolla, pero gaano ba talaga ito kasikat? Sa buong mundo, may nabebentang Toyota Corolla kada 27 seconds. Oo, halos habang nanonood ka ng isang TikTok video, may isa na namang Corolla na nabebenta sa kung saan mang bahagi ng mundo. At hindi ito bagong trend lang dahil dekada na itong isa sa mga paboritong sasakyan ng mga tao. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit tinatawag itong isa sa pinakamabentang kotse sa kasaysayan. Number 3. Isang Toyota kada 3 segundo. Kung impressive ang isang Corolla kada 27 seconds, mas matindi ito. Sa kasalukuyan, may bagong Toyota na lumalabas mula sa production line kada 3 segundo. Pero isipin mo muna yon. Bago mo matapos panoorin ang entry na ito, may ilan ng bagong Toyota na nagawa sa iba't ibang factory sa mundo. Napakalaki ng operasyon at manufacturing network na kailangan nila para mangyari yon araw-araw. Kaya isa ito sa pinakamalaking patunay kung gaano kalawak ang impluwensya ng Toyota sa automotive industry. Number 2. Toyota City. Maraming kumpanya ang may sariling headquarters, pero iilan lang ang may lungsod na nakapangalan sa kanila. Noong 1959, binago ang pangalan ng Koromo City sa Japan at ginawang Toyota City bilang pagkilala sa napakalaking kontribusyon ng kumpanya sa lugar. Isipin mo yon, hindi produkto, hindi gusali, kundi isang buong lungsod ang may pangalan mo. At hanggang ngayon, isa pa rin itong mahalagang sentro ng Toyota sa Japan. Kaya ito ang isa sa mga pinaka-rare na achievements ng kahit anong kumpanya sa buong mundo. Number 1. Toyota Tundra versus Space Shuttle. At para sa ating number 1, ito na marahil ang isa sa pinaka-shocking na facts tungkol sa Toyota. Noong 2012, isang Toyota Tundra ang ginamit upang hilahin ang Space Shuttle Endeavour papunta sa huling destinasyon nito. Pero ang mas nakakagulat, hindi ito heavily modified special vehicle. Isa itong halos stock na Toyota Tundra na katulad ng makikita mo sa dealership. Isipin mo ang bigat ng isang space shuttle at kung gaano kalaking puwersa ang kailangan para maigalaw ito. Maraming sasakyan ang pwedeng magmukhang malakas sa commercials. Pero, iilan lang ang may kakayahang magpakitang gilas sa harap ng isang tunay na spacecraft. Kaya sa kombinasyon ng engineering, lakas at pure wow factor, walang ibang mas karapat-dapat sa ating number 1 spot kundi ang Toyota Tundra na humila ng isang space shuttle. At ayan na nga, ang ating 12 shocking facts about Toyota na nagpapatunay kung bakit isa ito sa pinakasikat, pinakamaimpluwensya at pinakarespetadong automotive brand sa buong mundo.
Mula sa pagiging textile company, pagkakaroon ng sariing lungsod sa Japan, pag-i-invest sa flying cars, hanggang sa pickup truck na humila ng isang space shuttle, talagang mapapasabi ka na lang ng grabe pala ang Toyota. Ikaw, kabida, alin sa mga facts na ito ang pinaka nakakagulat para sa'yo? May Toyota fact ka pa bang alam na hindi natin naisama sa listahan? O may paborito ka bang Toyota model na hanggang ngayon ay dream car mo pa rin? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. At kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa ating mga susunod pang content na katulad nito. Maraming salamat sa panonood mga kabida! At tulad ng dati, stay curious, stay informed, at magkita-kita tayo sa susunod nating Bida Listahan.